Para sa ating mga kababayan, mula sa vulnerable sector, papalawakin pa ng pamahalaan ang bebentahan ng murang bigas. Ito ay sa ilalim ng Rice for All program. At hindi lamang yan dahil ang naturang programa at ang Project 29 abay paaabutin na rin sa Visayas hanggang Mindanao. Kung kailan naman yan, alamin sa sentro ng balita ni Clazel Pardilla live. Yes, Angelique, palalawigin ng Department of Agriculture ang pagbibenta ng tig 29 pesos na kada kilo ng bigas, hindi lamang dito sa Luzon, kung hindi pati sa Visayas at Mindanao. Magbibenta rin ang DA ng tig 45 hanggang 48 pesos na kada kilo ng bigas sa buwan ng Agosto. Di napigilan ni Lita na mapaiyak nang makabili ng tig 29 pesos na kada kilo ng bigas. Ang natipid niya kasi ipambibili ng pagkain at gamot ng kanyang asawang na-stroke. 56 ngayon sa palengke. So, di equivalent pa lang dito, di halos 2 kilo na. Di magtiyaga na lang ako. Saan niyo po pwedeng gamitin yung natitipid niyo sa Gamot po, ang mahal ng gamot ng asawa ko. Para mas marami pang 4-piece solo parent, nakatatanda at may kapansanan na mabenepisyohan ng tig 29 pesos na bigas. Mas palalawakin pa ng Department of Agriculture ang Project 29. Di lamang sa Luzon, dadali na rin ang pagbibenta ng murang bigas sa mga kadiwa store sa Visayas at Mindanao. Isasabay ang rollout ng Rice for All program ng DA. Target ng Department of Agriculture na magbenta ng 45 pesos hanggang 48 pesos na kada kilo ng bigas para sa tinatawag na general public o ordinaryong consumer. Manggagaling ang bigas mula sa mga kapartner na kooperatiba at trader ng ahensya. Yung ating overall kadiwa number ay 300 plus na yan nationwide. Plus, ang makakatuwag natin dito yung mga lokal na pamahalaan. Ang intention talaga ng programa natin, magkaroon ng access sa murang bigas. So, inisyatiba to ng ating Pangulo. Good news ito para sa senior citizen na si Rodolfo, pero hirit niya. Dapat, in general, meron na talagang murang bigas. Taya ng Agriculture Department, bababa na ang presyo ng bigas sa harap ng dahan-dahang paghupa ng halaga ng imported rice sa pandaigdigang merkado. Mula $600 noong Disyembre, bumaba na anya sa $531 ang kada isang metriko toneladang imported rice. Ramdam na ito ng ilang rice retailer. Merong bumaba ng nasa mga 50 pesos per 25 kilos. Yung dati ang benta namin is 58, ngayon ginawa ko na siyang 56. Sa price monitoring ng DA, naglalaro sa 45 hanggang 65 pesos ang per kilo ng lokal na bigas. 47 hanggang 65 pesos naman ang imported. 3 pisong mas mura kumpara sa presyo noong Marso, kung kailan naitalang pinakamataas sa presyo ng bigas sa loob ng 15 taon. Hopefully, bababa pa rin siya ngayong July. And then, yung ating supply naman, maganda rin. Walang problema. And of course, itong taripa na pagbaba, may epekto rin yan. Of course, ayon na rin sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority. Kakayanin niya yung range ng 40s, lalo na sa well-milled rice. Angelique, bukod sa pagpapalago ng produksyon ng palay at pagpapababa sa presyo ng bigas, tinututukan din ng Department of Agriculture ang iba pang sektor ng agrikultura. Ngayong araw nga ay naglabas ng guidelines ang DA para sa Revised Recovery Program para sa mga nasa hog industry. Nakatakdang magbigay ng 10 hanggang 16 na milyong pisong support package ang Department of Agriculture para sa mga nag-aalaga ng baboy para mapataas pa ang produksyon at bumaba ang presyo nito sa merkado. Yan ang muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Angelique. Okay, Clay, kasi may mga ibang nagsasabi na sana mas marami pa talaga yung mga kadiwa stores dahil kung malayo daw, magpapamasahe sila at pag sila'y nagbayad ng pamasahe, halos pantay na rin daw yung kanilang ibabayad or yung kanilang gagastusin kung sila'y bibili ng mas murang bigas sa kadiwa.
Yes, Angelic, ang sinasabi nga ng Department of Agriculture ay large-scale trial pa lamang ito. Kumbaga, but wait, there's more dahil nga ayon sa DA ay dodoblihin at pararamihin pa ang pagbibenta ng tig 29 pesos na bigas. May 300 kadiwa stores at yan yung target ng Department of Agriculture na tuluyan mabuksan at malagyan ng tig 29 pesos na bigas para maabot hindi lamang yung mga nandito sa mga syudad na mahirap na Pilipino, kung hindi pati yung mga nasa kanayunan. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Padilla.